Alam mo ba na ang ilan sa mga taong nasa edad 70, 80, o kahit 90 ay mukhang mas bata pa kaysa sa kanilang tunay na edad? Hindi dahil sa mamahaling gamot, hindi rin dahil sa mga sikat na treatment o operasyon, kundi dahil sa simpleng mga ugali na ginagawa nila araw-araw. Kaya kung iniisip mo na ang pagtanda ay wala tayong laban at natural na lang itong bibilis, magugulat ka sa totoo. Ang ilang seniors ay kayang pabagalin ang pagtanda dahil sa tamang pag-iisip at tamang gawi sa buhay. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, gusto mo bang malaman kung ano-ano ang mga ugali na ito? Mga ugali na hindi lang nakakapagpabagal ng pagtanda, kundi nakakatulong din para maging mas masaya, mas malakas, at mas magaan ang pakiramdam mo araw-araw. Kung oo, manatili ka dito dahil sa unang bahagi ng ating pag-uusap, ibabahagi ko agad ang 3 pinakamahalagang ugali na pwede mong simulan kaagad pagkatapos ng video na ito. Unang ugali, ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Maraming seniors ang nagsasabing, ganito na talaga, matanda na ako, mahina na ako, wala na akong magagawa. Pero alam mo ba na ang ganitong kaisipan ay siya mismong nagpapabilis ng pagtanda? Ayon sa mga pag-aaral, ang negatibong pananaw ay nagdadagdag ng stress hormones sa ating katawan. Kapag laging mataas ang stress, bumabagal ang immune system, humihina ang puso, at mas mabilis kang manghina. Pero kung babaligtarin mo ito at mas pipiliin mong maging positibo, mas lumalakas ang resistensya mo at mas nagiging magaan ang bawat araw. May kilala ka bang lolo o lola na kahit maraming dinadaanan, laging nakangiti, laging masayahin? Kapansin-pansin na parang bata pa rin sila sa kilos at tingin ng iba. Hindi nila pinapansin ang maliliit na problema at mas pinipili nilang tumawa kaysa magreklamo. Kaya kung gusto mong bumagal ang pagtanda mo, gawin mo itong ugali. Hanapin ang mabuti at maganda sa bawat sitwasyon. Kahit simpleng bagay lang, kagaya ng pagtunog ng ibon tuwing umaga o pagtawa ng apo mo, iyon na ang magiging dahilan para gumaan ang iyong puso at bumagal ang pag-ikot ng oras sa iyong katawan. Ikalawang ugali, ang pagiging aktibo sa katawan. Maraming seniors ang nagkakamali at iniisip na kapag matanda na, dapat puro pahinga na lang. Oo, mahalaga ang tamang pahinga, pero mas mahalaga pa rin ang pagkilos. Ang katawan natin ay parang makina. Kapag palaging nakatigil, mas madaling kalawangin at mas madaling masira. Pero kapag palaging ginagalaw, mas nagiging matibay at mas nagiging maayos ang takbo. Hindi ibig sabihin kailangan mong magmarathon. Minsan, simpleng paglalakad lang sa umaga, pagtayo at pag-unat bawat oras, o pagdidilig ng halaman sa bakuran, sapat na iyon para manatiling masigla ang katawan. Isipin mo na lang, may mga seniors na halos araw-araw naglalakad sa palengke, nagbubuhat ng konting gulay o naglilinis ng bahay. Dahil dito, hindi lang nila nalalabanan ang paninigas ng kasukasuan, kundi mas nagiging alerto pa ang kanilang isipan. Kaya kung nakaupo ka ngayon, baka ito na ang senyales na kailangan mong tumayo. Umikot sa bahay o lumabas at maglakad-lakad kahit 10 minuto lang. Tandaan, maliit na galaw araw-araw ay mas malaki ang epekto kaysa isang beses na malakas na ehersisyo tapos wala na. Ikatlong ugali, ang pakikisalamuha at pagkakaroon ng masiglang koneksyon sa iba. Minsan, iniisip ng ilan, matanda na ako, hayaan ko na lang sarili ko, huwag na akong makisali sa buhay ng iba. Pero ito ang malaking pagkakamali. Isa sa pinakamalaking sikreto ng mga seniors na umaabot ng 90 o kahit 100 taon ay ang kanilang aktibong social life. Hindi sila nagkukulong sa bahay. Nakikipagkwentuhan sila sa kapitbahay, nakikijoin sa simpleng salo-salo o tinatawagan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pakikipag-usap ay hindi lang pampasaya, kundi pampatalas din ng isipan. Nakakatulong ito para maiwasan ang sobrang lungkot, depresyon at pagkalimot. Kapag laging may kasama kang tumatawa at nagkukwento, pakiramdam mo ay mas bata ka at hindi ka nag-iisa. Kaya kung may pagkakataon, subukan mong makisalamuha. Kahit simpleng kape lang sa umaga kasama ang kapitbahay,
Malaking bagay na iyon para bumagal ang pagtanda mo. Ngayon isipin natin, paano kung pagsasamahin natin ang tatlong ugali na ito? Positibong pananaw, pagiging aktibo, at pakikisalamuha. Siguradong mas magiging magaan ang buhay at mas tatagal ang ating lakas at sigla. At hindi pa diyan nagtatapos ang mga sikreto. Dahil sa susunod na bahagi ng ating video, tatalakayin ko pa ang ilan pang ugali na baka ginagawa mo na o baka kailangan mo pang simulan para mas bumagal pa ang iyong pagtanda. Kaya siguraduhin mong tutok ka sa part 2 dahil doon pag-uusapan natin ang mas malalalim na habits na kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Pero bago tayo lumipat, gusto ko munang marinig ang sagot mo. Kung nakikinig ka pa hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang alagaan ang sarili mo. Kaya i-comment mo ngayon sa baba ang tatlong salitang ito. Slow aging now. Kung nagustuhan mo ang unang tatlong ugali na ibinahagi ko, mas magugustuhan mo ang susunod. Dahil itong mga kasunod na gawi, kahit simpleng gawin, may malaking epekto sa kabuuang kalusugan at bilis ng ating pagtanda. At kung sakaling sinimulan mo na ang mga naunang tips, dagdagan mo pa ito para mas lalo mong maramdaman ang lakas at ginhawa araw-araw. Isa sa pinakamahalagang ugali na dapat isama ng seniors ay ang tamang pagtulog. Maraming matatanda ang nagrereklamo na hirap na silang makatulog ng mahimbing. Mayroon ding madaling magising tuwing 3:00 ng madaling araw at hindi na muling makatulog. Ang problema, kapag kulang ang tulog, mas mabilis tumanda ang katawan. Bumibilis ang pagkalagas ng buhok, nagiging mahina ang memorya at madali kang dapuan ng sakit. Ang kulang sa tulog ay para bang magnanakaw ng kabataan ng katawan. Kaya kung gusto mong bumagal ang pagtanda mo, gawing ugali ang pagkakaroon ng tamang tulog. Iwasan muna ang sobrang kape sa gabi. Huwag masyadong gumamit ng cellphone bago matulog at maglaan ng oras sa pagpapahinga bago humiga. Ang ilan, gumagawa ng simpleng ritual gaya ng pag-inom ng maligamgam na gatas, pakikinig ng malumanay na musika o pagdarasal. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay tumutulong para mas maging payapa ang isipan at mas mabilis kang makatulog. Kapag maayos ang tulog, mas mabilis mag-repair ang cells ng katawan at mas bumabagal ang pagtanda mo. Ikalawa, ugali ng maingat na pagkain. Sabihin na natin ang totoo, sa ating edad, hindi na pwedeng kung ano na lang ang maisip kainin. Ang maling pagkain ay parang gasolina na marumi, sisirain nito ang makina. Pero kapag tama ang pagkain, parang high quality fuel na nagbibigay ng malinis at malakas na enerhiya sa katawan. Kaya malaking bagay kung gagawin mong ugali ang tamang pagpili ng pagkain. Dagdagan ng gulay at prutas sa hapagkainan. Iwasan ang sobrang alat, sobrang tamis at sobrang mantika. Hindi ibig sabihin bawal lahat, pero limitasyon ang susi. Kung kaya mong gawing mas madalas ang simpleng pagkaing nilaga, inihaw o sabaw, mas gaganda ang daloy ng dugo at mas magiging malakas ang iyong katawan. Isipin mo na lang, may mga seniors sa probinsya na halos araw-araw kumakain ng gulay mula sa kanilang bakuran, simple pero sariwa, at mapapansin mong umaabot sila sa mahigit 90 na parang wala pang iniindang sakit. Ito ang patunay na ang tamang pagkain ay isa sa pinakamalakas na sandata laban sa mabilis na pagtanda. Ikatlong ugali, ang pag-iwas sa bisyo at maling gawi. Marami ang nagsasabing, tanda na ako, hayaan mo na, gawin ko na ang gusto ko. Pero tandaan natin, ang katawan ay may limitasyon. Ang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at sobrang pag-upo buong araw ay mabilis na nagdadagdag ng taon sa ating itsura at kalusugan. Hindi naman kailangang maging perpekto. Pero kung kaya mong bawasan o tuluyang tigilan ang mga bisyong ito, napakalaking regalo nito sa sarili mo. Kilala mo siguro ang isang kapitbahay na laging umiinom at naninigarilyo, di ba? Mapapansin mong kahit hindi pa ganun katanda, mukha na silang mas matanda kaysa sa kanilang edad. Samantalang ang mga taong walang bisyo, kahit mas matanda pa sa kanila, mas bata tingnan at mas malakas ang katawan. Kaya kung gusto mo talagang bumagal ang pagtanda, alisin ang mga bagay na nagpapabilis nito. Ika-4,
Ugali ng pag-aalaga sa isipan. Hindi lang katawan ang dapat pinapalakas kundi pati ang utak. Dahil kapag ang utak ay pinapabayaan, mas mabilis dumating ang pagkalimot, kalungkutan at kawalan ng gana sa buhay. Kaya gawin mong ugali ang pagbibigay ng ehersisyo sa iyong isipan. Pwede kang magbasa ng libro, magsulat sa diary, mag-crossword puzzle o mag-aral ng bagong bagay. Oo, kahit senior na tayo, hindi hadlang ang edad para matuto. May mga lolo at lola nga na natutong gumamit ng cellphone o computer sa edad na 70 o 80. Ang simpleng pagsubok ng bago ay nagpapalakas sa ating utak at nagbibigay ng kasiyahan. At tandaan, ang masayang isipan ay parang natural na pampabata. Ikalima, ugali ng pagpapatawad at pagbibitaw ng bigat sa dibdib. Minsan, hindi natin napapansin pero ang mga kinikimkim nating tampo, galit o sama ng loob ay parang lason na mabagal pero siguradong sumisira sa atin. Kapag daladala natin ang bigat ng damdamin, mas mabilis tumataas ang presyon, mas sumasakit ang ulo at mas bumibigat ang pakiramdam. Kaya kung gusto mong bumagal ang pagtanda mo, matutong magpatawad. Hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo ang ginawa ng iba, pero pinipili mong palayain ang sarili mo mula sa bigat ng galit. Ang seniors na marunong magpatawad at marunong magbitaw ng mga bagay na hindi na nila kontrolado, sila ang mga taong mas magaan at mas masaya. At makikita sa kanilang mukha na mas bata sila kaysa kanilang tunay na edad. Kung titignan natin lahat ng ugali na ito, tamang tulog, maingat na pagkain, pag-iwas sa bisyo, pag-aalaga sa isipan, at pagpapatawad ay parang mga piraso ng puzzle na bumubuo ng kabuuang larawan ng mabagal na pagtanda. At kapag pinagsama-sama mo sila, hindi lang mas mahaba ang buhay, kundi mas maganda rin ang kalidad ng bawat araw. Kaya bago tayo magtungo sa susunod na bahagi, gusto kong isipin mo ito. Alin sa mga ugali na nabanggit ko ang kaya mong simulan ngayong linggo? Minsan, hindi kailangan sabay-sabay. Kahit isa lang muna, basta maging consistent, tiyak na makikita mo ang pagbabago. At dahil gusto kong mas lalo kang maging inspiradong sundan ito, sa part 3 naman, ay pag-uusapan natin ang huling set ng ugali. Mga habits na mas espiritual, mas emosyonal, at mas malalim pa ang epekto sa ating katawan at isipan. Ito ang mga bagay na hindi agad napapansin ng iba, pero malakas na nakakapagpabagal ng pagtanda. Kaya siguraduhin mong manatili ka hanggang dulo. At bago tayo magpatuloy, gusto kong makita kung nandito ka pa talaga. Kung naniniwala ka na ang mabagal na pagtanda ay posible at nagsisimula sa simpleng ugali, i-comment mo ngayon ang 3 salitang ito. Healthy life always. Nakarating ka na ba sa puntong napaisip ka? Ano pa kaya ang kulang? Ginagawa ko na ang mga simpleng ehersisyo, maayos na ang tulog ko, at sinisikap kong kumain ng tama. Pero paano ko pa mas mapapabagal ang pagtanda? Ang sagot mga kaibigan ay nasa mas malalim na bahagi ng ating pagkatao, sa ating puso, damdamin at pananampalataya. Totoo, ang pisikal na katawan ang unang nakikita ng tao. Pero ang hindi natin napapansin, ang tunay na lakas laban sa mabilis na pagtanda ay nagsisimula sa loob, sa kung paano natin hinahawakan ang ating emosyon at kung paano natin pinapahalagahan ang ating espiritual na kalusugan. Ito ang huling set ng mga ugali na kadalasang hindi pinag-uusapan, pero ito rin ang pinakamalakas na sekreto ng mga seniors na parang hindi tumatanda. Unahin natin ang ugali ng pasasalamat. Minsan, abala tayo sa pag-iisip kung ano ang kulang, kung ano ang sakit, o kung ano ang hindi natin kayang gawin. Pero kung babaguhin mo ang pananaw at sisimulan mong tingnan kung ano ang mayroon ka, mas magaan ang pakiramdam at mas bumabagal ang pagtanda. Subukan mong gawing ugali ang pasasalamat. Pagkagising pa lang sa umaga, sabihin mo sa sarili mo, "Salamat at humihinga pa ako. Salamat at may pagkain ako. Salamat at may pamilya ako." Kahit simpleng bagay lang, kapag pinasasalamatan mo, mas nagiging magaan ang iyong puso. At tandaan,
Ang magaan na puso ay hindi madaling dapuan ng stress. Kapag mas mababa ang stress, mas bumabagal ang pagtanda. Ikalawa, ugali ng pagdarasal o pagmumuni-muni. Kahit ano ang relihiyon mo, kahit saan ka man naniniwala, ang pagkakaroon ng oras para makipag-ugnayan sa mas mataas na kapangyarihan ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Sa panahong puno ng ingay at problema, ang ilang minuto ng panalangin o meditasyon ay parang malakas na recharge sa ating katawan at isipan. May mga seniors na nagsasabing, kapag ako'y nagdarasal, para bang gumagaan ang bigat ng mundo. At totoo ito. Kapag alam mong may mas malakas na puwersa na gumagabay sa'yo, hindi ka madaling mabahala. Kapag payapa ang loob, mas nakangiti ka, mas kalmado ka, at mas bumabagal ang pagtanda mo. Ikatlo, ugali ng pagtulong sa iba. Nakakagulat man, pero ang mga seniors na mahilig tumulong sa kanilang pamilya, kaibigan, o kahit kapitbahay ay mas bata ang dating kaysa sa mga laging nakatutok lang sa sarili. Bakit? Dahil ang pagtulong ay nagbibigay ng dahilan para bumangon araw-araw. Kapag alam mong may napasaya ka, may natulungan ka, mas nagiging masigla ang iyong buhay. Isipin mo ang isang lola na palaging naghahanda ng pagkain para sa mga apo, o isang lolo na laging nandiyan para magbigay ng payo. Hindi lang sila nakakatulong, mas bumabagal din ang kanilang pagtanda dahil pakiramdam nila ay mahalaga pa rin sila. Kaya kung gusto mong manatiling bata sa puso at isipan, maghanap ka ng paraan para makatulong, kahit maliit lang. Ikaapat, ugali ng pagtawa at kasayahan. Maraming nagsasabi, ang tawa ay gamot, at totoo ito. Kapag natututo kang tumawa araw-araw, kahit sa simpleng biro, kahit sa simpleng pagkakamali, mas gumagaan ang iyong katawan. Kapag natatawa ka, lumalabas ang happy hormones na nakakatulong para bumaba ang presyon at lumakas ang immune system. Kaya kung may pagkakataon, makipagkwentuhan sa masayahing tao, manood ng nakakatawang palabas, o maghanap ng bagay na magpapatawa sa'yo. Isipin mo ito. Alin ang mas mabilis tumanda? Ang taong palaging seryoso, laging nakakunot noo, at laging galit? O ang taong marunong tumawa kahit may problema? Siyempre, mas mabilis tumanda ang laging galit. Kaya gawing ugali ang pagtawa. Ito ang isa sa pinakamurang anti-aging na pwede mong makuha. Ikalima, ugali ng pagtanggap. Mahalaga ring maunawaan natin na ang pagtanda ay natural. Hindi natin ito kayang pigilan, pero kaya nating pabagalin. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagbabago ng katawan, ang mga kulubot sa balat, at ang unti-unting pagbabago ng lakas, mas nagiging payapa ka. Tang payapang tao, mas bumabagal ang pagtanda. Ang seniors na tanggap ang kanilang edad ay mas bata tingnan kaysa sa mga pilit na lumalaban sa pagbabago at laging na-stress kung bakit sila tumatanda. Kaya ang sikreto, yakapin ang iyong edad. Huwag kang matakot sa numero. Ang tunay na kabataan ay nasa iyong pananaw at sa iyong ugali. Ngayon, kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ugali mula part 1 hanggang ngayon, positibong pananaw, pagiging aktibo, pakikisalamuha, tamang tulog, maingat na pagkain, pag-iwas sa bisyo, pagpapatawad, pasasalamat, panalangin, pagtulong, pagtawa, at pagtanggap, makikita natin na hindi pala gamot o mamahaling produkto ang sikreto sa kabagalang pagtanda. Ang sikreto ay nasa simpleng gawi at pananaw na ginagawa natin araw-araw. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, alin sa lahat ng ugali na ito ang pinakagusto mong simulan agad? Dahil tandaan, hindi mo kailangang baguhin lahat ng sabay-sabay. Pwede kang pumili ng isa at gawin itong bahagi ng iyong araw. At mula roon, dahan-dahan, masasanay ka. At mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo, mas masaya ang iyong araw, at mas bumabagal ang pagtanda mo. Mga kaibigan, ang pagiging senior ay hindi wakas, kundi bagong yugto ng buhay. At sa yugtong ito, meron tayong kapangyarihan na alagaan ang ating sarili at ipakita sa mga mas bata na pwedeng manatiling masigla kahit anong edad. Kaya gawin na natin ang mga ugali na ito.
at ipasa sa susunod na henerasyon ang halimbawa ng isang buhay na puno ng sigla at kahulugan. Kung narating mo hanggang dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, handa kang gawin ang mga hakbang para bumagal ang iyong pagtanda at mas lalo pang pagandahin ang iyong buhay. Kaya gusto kong makita kung sino ang mga seryoso dito. I-comment mo ngayon ang 3 salitang ito, Ageless Mindset Today. At syempre huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video na ito para mas marami pa tayong mapagsamahang tips na makakatulong sa iyong kalusugan at masayang pagtanda. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga seniors na parang walang kapaguran? Yung tipong kahit araw-araw ay may ginagawa, hindi madaling mapagod at may kislap pa rin ang mata nila. Ang sikreto nila ay hindi sikreto sa totoo lang, kundi mga ugali na ginagawa nilang natural na bahagi ng kanilang buhay. At ngayong nasa ika-4 na bahagi tayo ng ating pag-uusap, mas lalo nating titingnan ng mas praktikal na gawi na kayang gawin ng bawat senyor kahit nasa bahay lang para mas bumagal ang pagtanda. Isa sa pinakamahalagang ugali ay ang pagkakaroon ng routine o disiplina sa araw-araw. Minsan, ang tingin ng ilan, kapag matanda na, wala nang saysay ang pagkakaroon ng schedule. Pero ang totoo, ang regular na routine ay nagbibigay ng istruktura at direksyon sa bawat araw. Halimbawa, may oras ka ng paggising, may oras ng pagkain, oras ng ehersisyo, at oras ng pahinga. Kapag consistent ito, nag-a-adjust ang katawan at nagiging mas balanse ang takbo ng iyong kalusugan. May kilala akong lolo na kahit 90 na, gising pa rin siya ng 6:00 ng umaga para maglakad. Pagkatapos kakain siya ng simpleng almusal at laging may oras ng pagtulog sa tanghali. Dahil sa routine niyang iyon, mas alerto pa siya kaysa sa mga mas bata na walang regular na gawi. Kaya kung wala ka pang sinusunod na simpleng routine, subukan mong magsimula. Hindi kailangang komplikado. Basta malinaw sa katawan mo kung ano ang aasahan sa bawat araw. Mas magiging payapa at mas mabagal ang pagtanda. Ikalawang ugali, pag-aalaga sa kalinisan ng katawan at kapaligiran. Marahil iniisip ng ilan, simpleng bagay lang ito. Pero ang kalinisan ay malaking bahagi ng kalusugan. Kapag laging malinis ang katawan, mas iwas sa impeksyon. Kapag maayos at malinis ang paligid, mas maaliwalas ang pakiramdam at mas nakakapagpababa ng stress. Kung mapapansin ninyo, ang mga seniors na masinop sa kanilang bahay at katawan ay mas masigla at mas alerto. Ang simpleng pagligo araw-araw, pagsisipilyo ng ngipin, at pagpapanatili ng maaliwalas na kwarto ay nakakapagbigay ng kaginhawaan. Sa isip mas malinaw ka, sa katawan mas magaan ang pakiramdam, at sa puso mas payapa. Kaya gawing ugali ang kalinisan. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay mahalagang sandata laban sa mabilis na pagtanda. Ikatlo, pag-iwas sa sobrang pag-aalala. Sabi nga nila, ang pag-aalala ay parang rocking chair, galaw ng galaw pero hindi ka umaalis sa lugar. Ang sobrang pag-aalala ay parang mabigat na bato na laging nakapatong sa dibdib mo. Kapag hindi mo ito binibitawan, mas bumibigat ang katawan, mas mabilis tumataas ang presyon, at mas mabilis ka ring tumatanda. Alam kong mahirap, huwag mag-alala, lalo na kung iniisip mo ang kalagayan ng pamilya, pera o kalusugan. Pero maaari mong kontrolin ang iyong pananaw. Kapag may bagay kang hindi hawak, matutong magtiwala at magpasakop. Kung kaya mong lutasin, kumilos. Kung hindi mo kaya, huwag mong hayaang kainin ka ng pag-aalala. Tandaan, ang katawan at isipan ay konektado. Kapag mas magaan ang loob, mas bumabagal ang pagtanda. Ika-4, ugali ng pagtutok sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan. Napapansin mo ba na kapag abala ka sa isang bagay na gusto mo, gaya ng pagtatanim, paghahabi, pagluluto, o pag-aalaga ng apo, parang hindi mo nararamdaman ang oras? At pagkatapos, kahit maraming ginawa, mas masaya at magaan ka pa rin. Ito ay dahil ang kaligayahan ay nagpapalabas ng natural na hormones na parang gamot para sa katawan. Kaya kung gusto mong bumagal ang pagtanda, hanapin ang bagay na nagpapasaya sa'yo at gawin mo ito madalas. Hindi kailangang malaki.
Kahit simpleng pakikinig ng musika, pagkanta, o paglalaro ng baraha kasama ang mga kaibigan, malaking tulong ito para manatiling mas bata sa puso at isipan. 5, pagbibigay halaga sa pamilya. Para sa karamihan ng mga Pilipino, ang pamilya ang sentro ng lahat. Ang totoo, ang seniors na malapit sa kanilang pamilya ay mas mahaba ang buhay at mas masaya ang pagtanda. Kapag ramdam mong may nagmamahal at may sumusuporta sa iyo, mas nagiging malakas ang loob mo. Kahit may iniindang sakit o kahinaan, mas nagiging madali ang pagharap sa mga ito dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Ang pakikipag-bonding sa pamilya, kahit simpleng sabay-sabay na kumain o magkwentuhan, ay nagpapalakas hindi lang ng puso kundi pati ng kaluluwa. Kaya gawin mong ugali ang pagbibigay halaga sa pamilya. Alalahanin, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin kanila. Ang simpleng presensya at malasakit mo ay sapat na para bumagal ang iyong pagtanda. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, makikita natin na ang mabagal na pagtanda ay resulta ng tamang routine, malinis na pamumuhay, magaan na isipan, kasiyahan sa mga simpleng bagay, at pagmamahal sa pamilya. At lahat ng ito, nasa kamay natin kung gagawin ba nating ugali o hahayaan lang nating lumipas ang oras. Sa susunod na bahagi, Part 5, gagawin nating buo ang larawan. Doon isasama ko ang mga pinakamalalaking aral at pagbibigay inspirasyon para mas maging determinado kang gawin ang mga ugaling ito. Doon natin ilalatag kung paano mo sisimulan ang pagbabago, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin maging inspirasyon sa iba. Pero bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kong makita kung sino ang mga tunay na nakikinig hanggang ngayon. Kung kasama ka pa, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Stay strong, seniors. Na-realize mo ba habang pinapanood mo ang mga naunang bahagi na ang pagtanda pala ay hindi kailangang katakutan? Oo, natural itong darating, pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong laban. Sa totoo lang, may napakalaking kapangyarihan ang bawat isa sa atin at ito ay nasa ating araw-araw na ugali. Kaya ngayong nasa huling bahagi tayo ng ating pag-uusap, gusto kong ipaalala sa iyo na ang lahat ng natutunan mo mula Part 1 hanggang ngayon ay hindi lang basta teorya o payo. Ito ay mga napatunayan na ng maraming seniors na kahit sa edad nilang 70, 80 o 90 ay nananatiling masigla, malusog at masaya. Balikan natin sandali. Sa Part 1, natutunan natin ang kapangyarihan ng positibong pananaw, pagiging aktibo at pakikisalamuha. Sa Part 2, nakita natin ang kahalagahan ng tamang tulog, tamang pagkain, pag-iwas sa bisyo, at pagpapatawad. Sa Part 3, mas pinahalagahan natin ang pasasalamat, panalangin, pagtulong, pagtawa, at pagtanggap. At sa Part 4, natutunan natin ang kahalagahan ng routine, kalinisan, pag-iwas sa pag-aalala, kasiyahan, at pagmamahal sa pamilya. Ngayon, sa Part 5, pag-uusapan natin ang paano mo gagawing bahagi ng iyong buhay ang lahat ng ito. Dahil alam kong ang pinakamahirap minsan ay hindi ang kaalaman kundi ang paggawa. Unahin natin ang ugali ng maliit na simula. Maraming seniors ang nagsasabing, "Ang hirap naman, paano ko sisimulan lahat ng ito?" Ang sagot, huwag mong pilitin lahat sabay-sabay. Pumili ka lang ng 1 o 2 ugali at gawin mo ito araw-araw. Halimbawa, ngayong linggo, subukan mong simulan ang paglalakad ng 10 minuto bawat umaga. Sa susunod na linggo, idagdag mo naman ang pasasalamat tuwing paggising. Unti-unti masasanay ang katawan at isipan mo. Ang maliit na simula ay lumalaki sa paglipas ng panahon at iyon ang sikreto ng tunay na pagbabago. 2, ugali ng consistency o pagpapatuloy. Minsan mas madali tayong magsimula pero nahihirapan tayong magpatuloy. Kaya mahalaga ang disiplina. Kung gusto mong bumagal ang pagtanda, kailangan maging consistent ka. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging matiyaga. Kung sakaling may araw na hindi mo nagawa ang iyong routine, huwag kang susuko. Bumalik ka lang kinabukasan. Ang sikreto ng mga seniors na parang hindi tumatanda ay hindi sila madaling bumitaw,
Pinagpapatuloy nila ang kanilang magandang gawi kahit mahirap. Ikatlo, ugali ng pagdiriwang sa maliliit na tagumpay. Huwag mong maliitin ang maliliit na progreso. Kapag nakatulog ka ng mas maayos kagabi kaysa dati, i-celebrate mo ito. Kapag nakalakad ka ng 10 minuto, purihin mo ang sarili mo. Kapag nakipagkwentuhan ka sa kaibigan o kapitbahay, bigyan mo ng halaga iyon. Ang maliliit na tagumpay na ito ay nagbibigay ng lakas ng loob para ipagpatuloy mo pa ang mas malalaking pagbabago. Ika-4, ugali ng pagbabahagi. Hindi lang para sa iyo ang lahat ng ito. Kapag natutunan mo ang mga ugaling nakakapagpabagal ng pagtanda, ibahagi mo rin sa iba. Ikwento mo sa asawa mo, kaibigan, anak o apo. Dahil kapag ibinahagi mo, mas lalong tumatatak sa iyo at mas nagiging inspirasyon ka sa iba. At isipin mo, hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi pati ang komunidad mo. Ika-5, ugali ng pananampalataya sa sarili. Minsan, ang pinakamalaking hadlang ay ang sarili nating isip. Matanda na ako, wala na akong magagawa. Pero mali iyon. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kapag naniwala ka na may kakayahan ka pang baguhin ang iyong araw-araw, mas nagiging posible ang lahat. Ang pananampalataya sa sarili ang nagsisindi ng apoy ng pagbabago. Ngayon gusto kong ipaintindi sa iyo ito. Ang mabagal na pagtanda ay hindi milagro, hindi rin imposible. Ito ay resulta ng iyong mga piniling ugali araw-araw. Hindi ito tungkol sa edad na nakalagay sa iyong birth certificate, kundi tungkol sa enerhiya, sigla, at saya na ipinapakita mo sa bawat araw. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon ay ito. Pumili ng kahit isang ugali mula sa lahat ng ating natalakay at simulan mo na agad. Huwag mo nang ipagpaliban. Ang bawat araw na lumilipas ay pagkakataon para pabagalin ang oras at gawing mas maganda ang buhay. At bilang pagtatapos, nais kong sabihin ito. Ang pagiging senior ay hindi dahilan para huminto. Ito ay tanda ng karunungan, karanasan at lakas ng loob. Kung gagawin mong ugali ang lahat ng ating napag-usapan, magiging inspirasyon ka hindi lang sa kapwa mong seniors kundi pati sa mga mas batang henerasyon. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, saludo ako sa iyo. Dahil hindi lahat ay may tiyaga at determinasyon na pakinggan at pag-isipan ng mga ganitong bagay. Kaya gusto kong makita kung sino ang tunay na committed dito. I-comment mo ngayon ang 3 salitang ito: long life journey. At syempre, kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong tips at inspirasyon para manatiling malakas at masaya, kahit sa edad na 60 pataas, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-share sa mga kakilala mong seniors na gusto ring mabagal ang pagtanda. Sama-sama tayong lumikha ng komunidad ng mga matatandang masigla at inspiradong mabuhay ng mahaba.